Ano ang Miranda Rights? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. This day, we are talking about the Miranda Doctrine. Ang Miranda Doctrine po ay tumutukoy sa pag-i-inform sa isang tao ng kanyang karapatang tumahimik at mag-hire ng abogado sa panahon ng pag-aresto o sa panahon ng custodial investigation or interview. Pero bakit ito kailangan gawin? Kailangan itong gawin upang maging valid ang mga impormasyon na makukuha sa isang akusado sa panahon ng pag-aresto o sa panahon ng custodial investigation. Pero, saan nga ba nanggaling ang Miranda Doctrine o tinatawag natin na Miranda Rights? Ito ay isang pagkakamali na nangyari noon sa USA, Arizona sa kaso ni Ernesto Miranda na isang 23 years old Mexican immigrant. Siya ay inaresto noong March 13, 1963, ilang araw nang mangyari na may isang dalagita ang dinukot at ginahasa. Ayon sa description at ilang mga ulat tungkol sa mukha ng suspect, ay may ilang mga tugma ang naglalarawan kay Ernesto Miranda tungkol sa naganap na kaso ng panggagahasa. At nang siya ay inaresto ng mga pulis, siya ay sumama at inilagay sa mga line-up ng mga suspect upang kilalanin ng biktima kung sino sa kanila ang gumahasa sa kanya at agad naman itong nakilala ng biktima. Pero alam nyo ba mga kaibigan, matapos ang pagkumpirma kay Ernesto sa krimen na kanyang ginawa, ay wala siyang pag-aalinlangang umamin. Matapos nito, ang pag-amin ni Ernesto Miranda sa kaso ay sinangayunan at kinumpirma ng mga opisyal at ng biktima. Pinirmahan din ni Ernesto ang kasulatan tungkol sa kaniyang pag-amin sa krimen at ito ay walang halong pamimilit at ito ay kanyang kusang loob na inaamin. Noong panahong iyon, hindi alam ni Miranda na ang isang nasasakdal ay maaaring manatiling tahimik at maaaring humiling na makipag-usap sa isang abogado bago tanungin kaugnay ng mga krimen. At dahil nga ignorante si Ernesto tungkol sa kaniyang karapatan, siya ay nakulong ng matagal na panahon sa kaso ng kidnapping at panggagahasa. Anyways, hindi pa dito natatapos ang kwento mga kaibigan. Ang kaso ni Ernesto ay muling inapela dahil may ilang mga pagtutol ang naganap at ito nga ay tungkol sa mismong ginawa niyang kusang pag-amin sa isang krimen. Dahil ito ay maituturing na isang sinasadyang bagay at hindi maituturing na isang valid na ebidensya. Sa kabutihang palad ay muling inapela sa Supreme Court ang kaso ni Ernesto Miranda at pinagtibay ang desisyon sa isang mababang hukuman. Muling inapela ang kaso ni Miranda at iniharap sa Korte Suprema ng Estados Unidos noong unang bahagi ng 1966. Sa oras na ito, binaligtad ng mataas na hukuman ang mga desisyon ng mababang hukuman at pumanig kay Miranda ang batas. Kaya napagpasyahan ng korte na dahil sa nakakatakot na sitwasyon sa isang interogasyon ng pulis, ay napagpasyahang ang mga suspect ay kailangang malaman ang kanilang mga karapatan, tulad ng karapatan sa isang abogado para sa kanilang proteksyon. At kung sakaling gamitin ng suspect ang alinman sa mga karapatang ito, dapat itigil ang interogasyon hanggang sa dumating ang isang abogado. At dahil nga sa mabusising pagpuna sa karapatan, binigyan muli si Miranda ng bagong paglilitis noong 1967. Pero napatunayan pa rin na nagkasala pa rin siya sa parehong mga krimen na kanyang ginawa, kahit na tinanggal na sa listahan ng mga ebidensya ang kanyang ginawang kusang pag-amin. At dahil nga sa pangyayaring ito mga kaibigan, ipinag-uutos na ngayon na maunawaan ng bawat suspect ang kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng pag-inform ng mga karapatan ng mga suspect bago arestuhin at isalang sa isang interview or interrogation. At kung hindi ito malinaw na ipinaalam sa suspect, ang anumang pahayag na ginawa sa panahon ng interogasyon ay hindi tatanggapin sa korte. At alam nyo ba? Ang utos na ito mga kaibigan ay nakasulat din sa Article 3, Section 12 of 1987 Philippine Constitution, Paragraph 1. Pero ngayon ano na ang mangyayari sa mga impormasyong nakuha mula sa invalid process of obtaining information? I'm sadly to say mga kaibigan, ito ay ibibilang sa tinatawag na fruit of the poisonous tree. Anyways, meron na po tayong nagawa ng episode tungkol sa topic na ito.
At mag-iiwan na lang ako ng link sa huli at description box ng ating topic ngayon at siguro ay dito na po matatapos ang ating usapan tungkol sa Miranda Doctrine at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at nakinig. At see you on the next episode. Still see your face in a crowded room. Always catch your gaze as I fall into getting lost in you. This place feels safe. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.